Believe You Can and You're Halfway There by Theodore Roosevelt. Meron ba dito somebody na gustong mag-share ano yung impact sa kanya ng quotation na to? Miss Monghe. Yeah, medyo may konting noise lang. Lakasan mo na lang siguro. Thank you, Miss Monghe. Yeah. I am one of the witness sa kung paano kaganda yung study nila. So again, thank you so much for sharing your experience. No, I do believe na again, once you believe in your if you believe in the process, talagang makikita mo na lang na may progress pala. No? And ngayon nga, masasabi mo ngayon na oops, nasa kalagitnaan na pala ako. Buti na lang. No? Buti na lang hindi ako sumuko. Buti na lang yung bawat members ko sa kagrupo ko, lumaban kami. Kasi kung hindi, baka walang narating. Baka mas lalo kaming na-stress ngayon kasi hindi kami naniwala, hindi kami kumilos. Thank you so much, Miss Monghe. And Miss Tan, you're raising your hand. Yes, thank you, Miss Tan. Oh, maganda yun. Malayo na. Ay, malayo pa, pero malayo na. Diba? Ganda nun. Actually, nung nag-boom yung quotations na yun in Tagalog, talagang maraming na-touch, no? Maraming nakarelate, no? In whatever segment of life, kung nasan ka man, no? Kahit anong bata ka pa man or nasa profession ka na, makakarelate ka dun sa quotation na yun. Kasi nga, bottom line nun, alam mong may direction ka may papupuntahan ka. Okay, sino pa yung nag-raise ng hand kanina? Parang may nakita lang ako nag-pop up. Makabenta. Okay, thank you so much, Miss Tan. Yes, makabenta. Wow. Yes, makabenta. Salamat po, no? Totoo yan, yung mga binabanggit ninyo. Confidence, trust sa sariling kakayanan, 'di ba? If alam mo naman yung strength mo, 'di ba? Hindi ka para hindi lumaban, 'di ba? Kung alam mo, again, ano tayo ang pino-promote naman natin dito is healthy competition, no? Lalo sa inyo, sa section ninyo. Again, ako alam ko na share ko sa inyo na yung competition sa labas after you graduated sa undergraduates ninyo ngayon, mataas ang competition. So, paliitin natin, sa section nyo pa lang may competition na, no? Kayo kabilang section pa, ka-competition nyo rin yan, no? Sa buong PCU, sa ibang school na same ng course, di ba? Marketing, iba pa yung mga ahead sa inyo, no, nag-graduate na. So, ang taas ng competition. Pero pababain natin muna, no. Bottom line, dapat healthy competition. Okay, huwag tayong magiging madamot. No? Hindi porket may existing na competition, magiging gano'n na yung kamay natin. Share ko lang sa inyo, kami ngayon sa master's level, halimbawa, I have a classmate, naging classmate ko siya no first year, first sem pa, tapos along the way, syempre, nag-iiba yung sections, naiiba yung nagiging kaklase ko din. Kasi, syempre, hindi naman namin talaga hawak na okay, isi-secure natin yung section. Kasi, alam nyo, sa paghabang tumatagal yung competition, again, yung stress level, o given the factors na out of our control. For example, work schedule, talagang kahit gusto mong mag-aral pa dahil tawag ng trabaho, no, magda-drop ka. Paano pa kung yung mga kaklase ko, nanay, 'di ba? Single parent, 'di ba? Working,
'di ba? Mas matataas yung stress level nila. Yung commitment nila sa iba pang factors outside the school ang tataas. Pero maa-amaze ka na lang na kung paano itong mga taong to na nagagawa pa rin nila. Magugulat ka, magagaling pa sila sa iyo. Magugulat ka, yung output nila excellent talaga. Knowing na meron silang struggles na mas malalim sa pinagdadaanan mo. Kaya nung pag ganun yung nakikita ko, nangliliit talaga ako sa sarili ko. Doon ako, inside, talagang naiiyak yung puso ko na parang grabe yung panliliit ko sa sarili. Hindi ko na nang nababahagi sa mga kaklase ko yun or sa iba pang mga closest friends ko, ganyan. Pero yung panliliit ko sa sarili ko, grabe. Na parang nasasabi ko tuloy sa sarili ko, I know I can do better. Hindi sa kanila ha. Again, ang unang kakompetensya ko yung sarili ko. I know I can do better given the fact that I have all the means. I have all the resources para mas mapaganda pa yung output na nire-require sa akin. And yet, bakit ito lang yung kaya ko? Bakit ito lang yung napuproduce ko? So, babalik ako dun sa mga ina-assess ko, yung sarili ko. No? Hindi yun. May mga sudden realizations na, okay, tamad. Iba pina-priority, di ba? Imbes na may time ako sa output na yon na nare-require sa akin, sa iba ko pala na ilalagay yung panahon ko, yung lakas ko, ganyan. Kaya, ngayon, nagiging reason ko tuloy, personal na to, nagiging reason ko tuloy ay silipin na, konti lang kasi yung time na binigay sa amin kaya hindi ko napoproduce to ng maayos eh. Loaded kasi ako eh. Ang daming sabay-sabay na task. No? Kaya ako nape-pressure. Pero hindi pala yun yung reason ko dapat. No? Nagiging ko lang yun, parang tawag dito, I forget the term. Basta parang yun lang yung paunang shield ko para ma-protectionan ako towards doon sa nagtatanong sa akin na bakit yun lang. Pero mainly, deeply, ako talaga yung may problem. So, maybe I'm talking to someone here na may pinagdadaanan when it comes to producing output in a general term, whatever it is. Whatever it may be. Pero alam nyo, sabi nga again, going back to the quote, believe that you can. Again, at the very first, pinasok nyo ang pagiging marketing student, and now nandito na tayo sa almost sa end part. Konti na lang. Kung wala man nagsasabi sa iyo na kaya mo yan, let me be the one to first to say this. Kaya mo yan. Ako hindi ko talaga namalaya na 5 years na akong graduate. Going back when I was entering Taguig City University, I just told myself that day na I will enjoy this, tatapusin ko to kahit ang hirap, sabay-sabay. I'm working, nag-aaral ako, and I'm aiming for a higher grade, ganyan. So talagang grabe yung pressure. Pero along the way pala, kapag ka ine-enjoy mo na lang, yung mga even negativity sa paligid mo, matatapos mo na eh. Magugulat ka na lang, suot-suot mo na yung toga. Kaya nung suot ko na yung toga that day, at nakita ko yung mother ko na naiyak. Kasi again, just to share again, ako lang yung nakagraduate sa family namin. So talagang achievement siya. So sana kayo din, nai-imagine nyo na yung mga ganung bagay na you going to bring such glory, such crown, such honor, hindi lang sa sarili mo, kundi sa family mo. Kasi hindi lang ikaw yan, yung nire-represent mo, kung ano man yung goal mo sa buhay, kundi included lahat ng taong naniniwala sa'yo. Especially your family, your friends, na mga unang nagtiwala sa'yo. So, kung may pinagdadaanan ka man ngayon na parang sabay-sabay, ganyan, just believe that you can, and magugulat ka na lang na nandun ka na.
So with that, I hope this morning ay okay kayo. Hinga lang. Inhale, exhale, tas laban lang ulit. Okay, kahit sabay-sabay. Work, step, tawag dito? Little by little, di ba? Ano ka lang, work, nawawala tuloy ako. Work one at a time, yan. Para hindi ka ma-pressure, no? Weigh, kung alin yung mas mabigat, ano yung hindi, no? Para merong natatapos. Kasi kapag sinabay-sabay mo yan, baka mas wala kang magawa. So, yeah, thank you so much. Ako kasi, paano ba? Kasi nararamdaman ko yung pressure, no? Hindi lang sa section ninyo, pati sa iba pa. Kaya hanggat maaari nagbibigay na ako ng mga ganitong very short, kahit ilang minuto lang naman na parang motivational, no? Kasi grabe, ako ayoko naman din, sabi ko nga din sa isa kong section, ayoko makakabalita na may isang estudyante tumalon na sa TCU building kasi dahil na pressure na, no? Ayoko, kasi parang ano yun as an instructor, parang ano yun, parang anong ginawa ko, anong nangyari, hindi ba ako nakatulong sa estudyante na yun, or mas na-pressure ba siya lalo, imbis na yung friction ng mold sa kanya is para mapapunta siya sa magandang bagay, landas, ganyan, kinadahilanan pa para may tapusin, no? Especially the life, kasi isa lang naman ang buhay natin. So kaya parang sabi ko sa sarili ko, dahil ito na yung mga pressure time, no? Nang pe-pressure na talaga lahat, ay dapat we need to take it and look at it positively. Okay? So thank you so much sa lahat ng nag-share, Monghe, Monghe, Tan, Makabenta. Tama ba? Yun. No? Salamat po sa inyo sa mga nag-comment. So again, hindi nun maitatago na kailangan pa rin natin mag-quiz. No? At yung quiz natin ngayon ay medyo mas magiging mahirap ng kaunti compare sa naging quizzes nyo na. No? But again, I hope and I pray na please don't use any online engines, no? Hindi ko rin naman sinasabi na iputyo-putyo nyo lang. Ang kailangan ko dito is your total honesty. Yung ikaw yan, no? May isa nga akong section, alam nyo, tuwang-tuwa ako sa kanya. Of course, the questions were in English form, no? So I'm expecting na English din yung response, di ba? Pero Tagalog siya. Tinagalog niya yung essay ko noon, pina-essay ko sila online. Tapos essay, Tagalog yung sagot niya. Alam niyo yung doon ako na-amaze, yung construction ng Tagalog niya talo doon sa English. Kasi kahit nag-English ka nga, kung hindi ko naman maintindihan kung saan yung direksyon nung pinupunto mo, hindi ko rin sayang, kumbaga. So, mas okay pa yung nagtagalog, no? Na again, talagang yung construction ng sentence niya, talagang naiintindihan ko. Yung mga storytelling niya, nandoon. May tinutumbok, may papupuntahan. Sabi nga ni Catriona Gray, di ba, naipasok si Catriona, no? Kasi tinanong siya about language, is language parang mandatory or kailangan ba sa mga pageant, no, para manalo Harvard o ganyan. So ang sagot ni Catriona Gray doon, para lang yung kanta, no? Hindi mo kailangang nabibigkas yung salita, ang kailangan is naiintindihan mo yung gustong iparating nung kanta, yung mensahe nung kanta sa kahit in any form of languages. Parang ganun lang din sa mga pinapagawa sa atin. Kung hindi natin strength ang English, then kung hindi natin strength ang English kaysa sa mandaya tayo, no, copy paste, then let go, gamit ka Tagalog, no, na alam mong dun mo mas ma-express yung sarili mo kaysa nagpe-pretend tayo na hindi naman tayo yun. Okay po ba? Naintindihan?
Okay. So kasi yung yeah. Wala. Okay, kasi yung magiging quiz nyo today is a case study. Okay, so I need your explanation on how you understand such cases. One cases lang naman ito, pero meron siyang 5 categories. So gusto ko lang malaman paano nyo naiintindihan at ano yung pwede nyong ibigay na solusyon doon sa scenario. Okay po ba? So again, wala naman siyang time limit. Basta need ko siya within the day. Okay? Wala siyang time limit pero need ko siya within the day. Again, I don't suggest that you get or you consult any online. Maybe you can get idea. Diba? Ganun naman eh. Kuha ka lang ng idea but construct yourself your words by your own ikaw yung mismong mag-construct doon. Kuha ka lang ng idea, okay lang yan. But don't just copy paste. Okay po? Okay naman doon? Alright, so with that being said, maraming salamat sa inyo guys. Can you please open your camera so we can now have our first our attendance for today. Oh, di ba? Ang gwapo at ang gaganda. Di ba? Yan ang mga magiging future kung ano man yung gusto nyong mangyari sa buhay nyo. Kaya alagaan ang sarili. Alam nyo, pag stress na ako, kumukuha ko ng aloe vera. May tanim kasi kaming aloe vera dyan. Tapos ina-apply ko lang sa mukha ko. Kasi sabi ko, sayang naman yung mukha ko. Kung stress na nga ako, pangit pa ako. Diba? So, alagaan mo yung sarili mo. No, wag yung parang lalamunin na kayo ng stress. Alright, ganyan. Oh, yan. Kunin nyo yun. Alam nyo, wala naman akong direktang sinasabing ganun. Pero, parang wag naman. Ayun, yun lang, sinare ko lang para naman sa mga na-stress na dyan, di ba, tinutubuan na ng tigyawat. Kuha lang kayo ng aloe vera, after nyo maghilamos ng tubig, tap nyo lang ng towel, tapos apply nyo directly yung aloe vera. Then, tutuyo na yun, okay na yun. Ako, buong maghapon, ganun. Minsan nga, twice a day, ginagawa ko siya. Tawa-tawa lang yung meron sa amin. Ayun lang. Oh, anyari. Oh. Baka naman kasi yung frequency mo isang beses lang. Siyempre hindi mo naman makikita yung result agad nun. So, it takes patience din, no? Frequently, gagawin mo rin siya para makita mo kahit pa paano yung may improvement na sa face, no? Parang katulad ng shinare ni Monghe, di ba? Hindi lang yung study niyo yung nagpa-progress, pati yung total appearance ninyo, may progress din yan. Okay? Okay na. O, sige, mag-screenshot tayo ha. Smile kayo. Game. 1, 2, 3, and smile. O, diba? Grabe yung smile ni Monghe, oh. Ay, no. Sige na. Enjoy the rest of the day. I will send the link after this session. Maraming salamat sa inyo guys. Ingat kayo. God bless. Bye-bye. Bye everyone.